na linggo sa gagawin kong Zoom meeting May 24, 2026, same time, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Ano naman meaning yan? Ano yung ibig sabihin? May volunteer. Sino may gusto? Volunteer. Limit mo, umiiyak ko. At ang limit, problema, parang umiiyak. Naligis ang mungiro, boy. Tudad to. Naligis ang mungiro kasi maniwang. Dito na inton, luoy. Ligsan? Ang mga dito, ang mga ito. Dito na lang to. Hindi ka niya lagi eh. Sige. Kaya pala parang ako umiiyak eh. Meron bang gusto paliwanag? Pag tinanaway na ang tani. Ha? Ay. Maratani ka ng atong sunggo ba? Atong sugot. Di ba? Sige lang. Ganun talaga. Yun naman talagang pinag-utos ng Diyos sa akin na sulat mo, panaginip mo, paliwanag mo. Eh, ipanagkalog ko sa iyo yung power of mind para may ipaliwanag mo sa mga tao. Ang gawin lang nila, unawain, intindihin, at tanggapin ang katotohanan. Tama ka lang yun. Sana makinig kayo at gampanan ninyo ang tungkulin ninyo na unawain, intindihin, at tanggapin. Dahil pag naniwala kayo, i-share ninyo. Kaya mas more pa kaya kung kayo na managinip, kayo na ang magpaliwanag, kayo pa mag-share. Ayan, mag-share lang kayo kung naintindihan ninyo. Pero kung hindi, huwag nyo i-share. Kasi wala. Na-share ninyo na hindi kayo naniwala. Tapos yung nakabasa sa share ninyo, pinaniwalaan, at na-share niya, naligtas. Tapos kayo mismo, hindi naligtas. Kasi hindi nyo naunawaan at naintindihan. Hindi nyo na-apply sa sarili. Kaya, nagmukhang katawa-tawa kung gano'n ang way ng pag-share ninyo. Kailangan unawain, intindihin, at pag naniwala kayo, i-apply sa sarili at i-share. Gano'n ang tamang paniniwala. Kaya, yun, pinaliwanag ko na gusto yan para naunawaan ninyo. So, ang ibig sabihin ng Diyos yan, yung mga mensahe na ipinarating ko na galing mismo sa Diyos yan. Tunay talaga na galing sa Kanya. Lahat ng mga pangaral ko galing sa sarili kong paniniwala at may backup ang Diyos na galing mismo sa Kanya. So, yung paniniwala ko na sinabi nga ng Diyos na
Ako ang tunay na naniwala sa Kanya. Kaya number one ako sa napili niya. Kaya binikaluban ako ng power of mind para magbasa sa mga mensahe niya at may paliwanag sa inyo. So yun yung laman ng power of mind na tunay ako makakita kung anong meron sa tao, buhay man at patay, makita kasalanan at mga parating, ano man ang mga trahedya. Nandiyan na lahat. Ngayon, dahil galing sa Diyos mismo, ito yung masarap na mensahe na matamis talaga, hinog sa puno o galing sa puno mismo. Galing sa Diyos mismo. Galing sa tagapaglikha at tagapagligtas ang mga mensahe ng iyan. Pero hindi ito pinipitas ng tao. Ibig sabihin, hindi nila kinukuha, hindi nila ina-apply sa sarili, hindi ninyo ina-apply sa sarili inyo mismo. Bagkos, pinagchismisan lang ng mga tao. Yun yung dala nilang mga shell, mga clam. So, bibig, ano yan sa bibig ng tao. Iba-ibang klaseng lahi, pinagkikwentuhan lang ang mga mensahe ng Diyos. Sa halip na intindihin o nawain at i-apply sa sarili, tanggapin at i-share. Hindi. So, anong ginawa ng tao? Mas pinaniwalaan lang yung dala-dala nila na ibigay sa mga grupo nila. So, yun yung mga turo ng mga relihiyon ninyo na mas pinaniwalaan pa ninyo na galing mismo sa turo ng mga pare at pastor ninyo. Alang yung turo ko na may backup ang Diyos, na power of mind, at may nagagawa ako na hindi magagawa ng ulit tao, lalo na sa mga pare at pastor ninyo, at yun din ang pinaniwalaan ninyo. So sayang ang hinog sa puno ng mangga na ang tamis dahil hinog sa puno talaga na hindi ninyo pinaniwalaan. At ang pinaniwalaan ninyo yung mga turo na galing mismo sa pare at pastor ninyo na gawa-gawa lang nila. Kaya kong patunayan, gawa-gawa lang nila at walang katotohanan. Dito, may patunay ako na totoong kausap ko ang Diyos. Maraming basihan ako kung totoong kausap ko ang Diyos. Ito yung pinakamahirap na paniwalaan ng tao. Pero kung buksan lang niyo ang puso at isipan ninyo, doon sa turo ng mga pare at pastor ninyo, i-apply ninyo sa mga sinasabi ko, isa lang ang kunin ninyo doon, yung turo ng mga pare at pastor ninyo na Diyos lang nakakaalam. Ngayon, pag sinabi ko at nagagawa ako, tulad ng makakita ko ng kasalanan ng tao, buhay man at patay, na walang ibang tao makakita nito, kahit sino, wala makakita, nakakaalam, dahil Diyos lang nakakaalam. Doon pa lang, magagamit na ninyo yon. Pero anong ginagawa ninyo? Sabi lang ninyo, imposible. Naniwala na nga kayo sa turo ng mga pare at pastor ninyo na Diyos lang nakakaalam. Ngayon, nalaman ko, kasalanan ng isang tao, nalaman ko ang trahedya, dumating, dapat hindi nyo kayang paniwalaan, na sayang ng Diyos na galing mismo sa Kanya, na sinusubo na niya sa inyo, pero pinipilit pa rin ninyong idura o isoka. Ginawa lang ninyong kwento, pinagchismisan lang ninyo kung ano-ano ang sinasabi ninyo. Sa halip na tanggapin ninyo, itakwil ninyo ang maling turo, kasi yun ang sinabi ng Diyos, tatlo lang kailangan niya, pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniwala, sabay i-apply nyo sa sarili. Napaka-simple nun. Kayo. Pero hindi. Mas
Patimbang pa sa inyo ang mga turo ng pare at pastor ninyo na walang patunay. Kaya ipatuloy lang din ninyo para magamit ng impyerno. Sayang talaga ang impyerno pag di magamit. Kailangan kayo ng impyerno. Na ipatuloy ninyo yung saan kayo ngayon at ayun ang namulatan ninyo. Dahil ang gusto ninyo, kaligtasan, ayaw ninyo. Baliktarin natin ang pangyayari. Uutusan ko na kayo, ipatuloy ninyo ang maling paniniwala para magamit ang impyerno. O di ba? Mas madali siguro sa inyo yun. Kaya yung mga tao ngayon, kahit alam ng mali, nagpatuloy ang gawain. Naniwala na nga sila na ang paggawa ng kasamaan o kasalanan ay mapunta sa impyerno. Kaya pinapatuloy nila. Kasi nga, naisip ninyo, na sayang din ang impyerno pag wala kayo doon. So, sa mga tuwid, ang tao, ayaw ang paraiso. Ang paraiso kasi walang exciting eh. Wala lang, parang relax ka lang. Maganda yun sa impyerno kasi may apoy. Mamili ka doon kung saan naman na mainit. Medyo doon ka sa mismo mga liit siguro apoy. Hindi ka anong nagliyab. O dito ba sa may baga lang siguro. Exciting. Isa mo eh. Isipin ninyo eh. Wala katapusang sigaw. Base doon sa narinig ko. Tulong, saklolo, health, ano lahat. Bibo. Kasi lahat ng lahi nakita magkita-kita kayo doon eh. So bibo, hindi kayo makatulong. Eh, doon ang sigaw lahat eh. Help, saklolo, tulong, tabang. O di ba? Happy. Pag sa paraiso ka, patahimik. Malungkot kayo. Di ba? Mamasyal lang kayo sa park, walang kwentuhan, tingin-tingin, sakay-sakay sa tren. Parang wala lang, wala exciting. O di ba? So tama, piliin nyo, impyerno. Ay bibo doon. Parang na kayo sa diskuhan. Walang tulugan. O kayo mga adik, magdala na kayo ng shabu. Na dito ang apoy. So di ba? Enjoy. So, masabi ko lang, happy trip sa inyong lahat. Pahingo punta sa impyerno. Kasi yun naman gusto ninyo eh. Baliktarin natin. Kasi ayaw naman nyo. Kahit sa anong gawin natin. Ayaw nyo sa paraiso eh. Tama naman din eh. Naisip nyo siguro na mingaw doon. Mingaw dito pre. Dito sa impyerno pre kay Bibo. O di ba? O di ba? May imagine na ninyo ba? Gaano kabibo? So, mag-isip-isip kayo mabuti. Mamili kayo kung saan gusto ninyo. Sa mingaw o doon sa bibo. So, yun lang. Sana, piliin nyo yung impyerno. Baka rin marami rin siguro sa paraiso. Baka magsiksikan tayo doon. Igang. Di ba? Igang sa paraiso. Okay kayo. So, yan lang, Miss Kay. Thank you, Brother Nurse. Narciso Olalo, May 21, 2026. Mensahe ng Diyos. Nasa isang daan ako, naririnig